Sir, late ka na naman, sir. Umupo ka na dyan. Noong nakaraan, pinagluto kita. Oo. Pinagluto ko si George. Tapos pinagluto ko si Jeje. Eh, may revolusyon. May nag-uunyon. Bakit daw kayo lang? Oh, di ba? Siyempre, hindi naman pwedeng kayo lang. As much as, alam mo yun, ayaw kong ipagluto talaga si Ian. Ay, tigilan natin. Ito na nga, paglulutuan na nga kita. Ito na nga eh. Hindi, gagawin ko pa rin kahit ayoko. Mahalaga naman ginawa ko, di ba? Yun naman yun eh. So, sige. Meron tayong tatlo ngayon na paglulutuan. Si Ian, si Amity, tsaka si Andre. So, unahin na natin ito si Amity. Amity, ka dito. Nong, pagbigyan mo na ako, Nong. Oh, parang kawawa ka naman. Sarsado ko. Sarsado. Tama. Kakapasok pa lang ni Amity, bukang bibig niya na yung sarsado. Sige, anong klaseng sarsado to? Pritong tilapia. Pritong tilapia, tapos ito yung merong ginesang bawang, sibuyas, kamatis talaga na itlog. Yun. Ayun yun. Tapos ang sarsado nyo ba, halos wala tong sabaw eh, no? Halos walang sabaw. So para lang siyang tilapia na mayroong scrambled egg sa taas. Hindi. Marami talaga siyang Marami siyang sibuyas. Ay, Marami kamatis. Nagto-tomato sauce na ba halos? Hindi pa. Parang medyo... Nagsarsa na siya eh. Nagsarsa na talaga siya. So yung itlog mo hindi masyadong marami. Hindi. Okay. Parang madali lang naman. Ito problema kasi sa mga classic na dish na ganyan. Medyo mahirap siyang gawa ng medyo kakaibang twist. Diba? Kasi inininong nga natin tong dish na to. Pwede ko naman paglutuan si Ami din ng pangkaraniwan lang. Pero syempre, matagal mo na nire-request yan eh. Ilang taon na? Ilang taon ka na dito? 3 and a half. Mas 3.5 years ako hindi pinagbibigyan. Pagbibigyan na kita ngayon. Sige, Amity. Maraming salamat. Sarsyadong isda para kay Amity. Ngayon, Andre, alika dito. Tilapia daw, hindi basta isda. Ay, sorry. Andre, ikaw, ano ang paborito mo? Ang paborito ko talaga, boss, kare-kare. Kaya lang nakuha na. Naunahan na ni Alvin. Hindi, pangit na yun. Hindi, pero pangalawang paborito ko naman talaga, sisig. Alam mo yan. Kasi may kami dito, si Andre, nag-trip dito minsan nagluto ng stop meal. Proud na proud pa siya. Sisig daw, sisig. Si Alvin kaya ng sisig. Sisig connoisseur yan si Alvin. Okay naman, pero ba't parang may ibang lasa? Ayaw sabihin. Secret! Pinimiga ako pa. May iba talaga eh. May iba talaga. Maya-maya. Nilagyan ko kasi ng oyster sauce. Sisig connoisseur kasi yan. So, mahipan lang yan ng kung ano ingredient. Malalasahan talaga ni Alvin yan. Sige, sisig. Pero walang oyster sauce, ha? Ayaw! Ikaw na bahala. Ako na bahala. Okay. And last but not the least, Ginoong Kupal, halika din eh. Magki-king crab kasi to, king to eh. Ang paborito, ibig sabihin nakakain ka na before. Tama. So, hindi pwedeng king crab yan. Halika dito. Yun natikman ko. Natikman? Okay lang sa Japan. Teka lang. Siguro dapat yung paboritong kayang patunayan ng iba. Pag tinanong ko nanay mo, dapat alam niya. Simple lang naman niya akin. Ano ang paborito mo? Chicks-ilog. Chicks? Yeah. Chicken, itlog, tsaka fried rice. Lingid din sa kaalaman ng iba, no? Si Ian ay chicken connoisseur naman yan. Sa sobrang chicken connoisseur niyan, alam niya kung anong klaseng feeds yung pinakain sa manok na nabubuhay pa siya. Kapag tayo umorder ng andok, tapos pinakain mo kay Ian yung manok, kaya pa i-display sa museo yung buto eh. Sip-sip na sip-sip. Kompletong detalye. Oo. So, ang chicks-ilog mo ay sinangag. Yung itlog sunny side up. Pero yung... Malasado. Ang hirap naman yan. Sa kanya pinakamadali eh. Kaya sa kanya, ito kare-kare. Ang nagpahirap kasi doon yung bigat ng loob ko eh. Okay, so ang lulutuin natin ay sarsyadong tilapia. Parang malayo ang lasa ng salmon o tuna sa tilapia eh. So hindi natin pwedeng baguhin yan, no? Tapos kay Andre, sisig na walang oyster sauce. Teka lang. Saan ba nagmula yan? Hindi sa akin ang galing yan, ha? Dati, Magpaliwanag ka. pagka nagluluto siya, siyempre di pa naman ako mahilig masyado magluto nun. Di na ako sa kanya tumitingin. Yung nakikita ko, nilalagyan niya ng oyster sauce. Tapos pagka kinakain ko, ang sarap. Kaya yun, ginagawa ko na siya hanggang ngayon. Kala ko magugustuhan yun, hindi pa nagustuhan ni Gao. Nasarapan din naman si Alvin. Nagreklamo lang. Ngayon, yung sa'yo naman, again, ay chicks-ilog lang. Simple-simple chicks-ilog. Chicharon, sinaing at itlog. Chicken! Chicken! Okay. Sige. Pag-iisipan ko muna yan, tapos lutuin na natin to, pare.
So, para nga dito sa mga kumag na ere, tutukan ko sila. Tunahin na natin si Ian kasi eto, gagawin natin sa kanya, simple-simple, chicksilog. Pero eto ang pinakamatagal na chicksilog na makikita mo pa. Etong technique na to ay natutunan ko nung ako'y pumunta sa Dubai kay Chef AJ. Chef AJ, nakasama natin sa camping, yung tropa ni Chef JP. Oo, nandun siya, kasama sa vlog yun. Tapos, meron siyang kainan na Lao cuisine. Fried chicken, yung pinaka-main niyang tinitinda. Oo, tapos fried chicken na hindi breaded. Pero ang maganda kasi dun sa kanya, in-explain niya sa akin mabuti. Yung Chef AJ sobrang nerd sa pagkain yan, as in, parang ako rin yan. In-explain niya sa akin na sabi niya, tinan mo yung balat, sobrang lutong. Bakit? Kasi meron siyang ginawang technique. At yung technique na yon, nagagawa na natin dito sa Pilipinas pero aksidente at ayaw natin nun. Kapag nagtimpla ka ng manok, tapos ilagay mo sa rep. Mo dyan, nakasok ko na sa rep. Di mo kinuberan. O kaya hindi babad sa magdadry yung balat. Sinadya ni Chef AJ yon. Sinadya niya yun para kapag pinirito mo, mas malutong. Kaso, ang sabi niya sa akin, ganito yung technique. Titimplahan mo yung manok, lalagay mo sa tray, papasok mo sa rep, 24 hours. Wala tayong 24 hours. Tingnan natin kung kuha to ng around 5 to 6 hours. Tingnan natin ha. So ngayon, meron tayo ditong boneless na hita. Ginanya ko muna para malaman ko ilan yung kasya. Lagay natin dyan kasi titimplahan natin yan. Hindi ko pa to nagagawa ever. Baka mamaya may mga technique si Chef AJ na kailangan kong gawin na hindi ko magagawa. Tingnan na lang din natin kung gagana. Tuyo ang hangin ng ref. So kahit anong ilagay mo yan, maglagay ka ng herbs dyan Halimbawa rosemary na fresh. Ilagay mo dyan sa ref. Matutuyo yan. Magiging dried rosemary yan. Pwede mo na ilagay sa pantry yan. Siyempre timplahan natin yan ng Knorr chicken powder. Kahit anong timpla na to, wag lang masyadong masabaw. Kumbaga dry lang talaga. Pero siyempre, hindi pwede walang patis pare. Konti lang kasi ayaw natin masyado mabasa. Paminta. That's it. Yan na yun. Tapos ngayon, gusto ko pa kasing magkaroon ng timpla yung manok na hindi masyadong ginagalaw yung balat. So magkakalat ako dito ng Knorr chicken powder. Kasi mamaya yan ang mangyayari dyan, para na rin itong brining kahit hindi talaga brine to. Kasi mamaya kakatas yan yung manok dahil meron nga tayong nilagay na source of asin, di ba? Kakatas yung manok, maliliquify yung asin natin, hihigupin uli yan nung manok, di ba? Pwede nyo siguro lagyan ng kalamansi para Pinoy na Pinoy, pero kasi yung kay Chef AJ, wala ako natikmang acid dun Ayan natin yan dyan. Pagka nilagay yung ganyan, hindi nyo na pwedeng galaw-galawin Aalat yan, pre. Sir, okay na sa iyo yung 6 pieces chicksilog? Oo naman. Okay na sa iyo? Yan. Kuha tayo ng tissue, kasi tutuyuin pa natin yung taas. Ganyan, dab-dab lang. Ohoy! What? Ang dami agad nakuhang liquid. So, mapapabilis ito yung proseso natin. Isabi pa ni Chef AJ, etong technique daw na to ay galing pa sa lola niya. Ewan, nakakatuwa lang, diba? Pero pag to gumana, malupit to. And pag to gumana ng 5 hours lang, pet malo yan. Okay, so medyo tuyo na siya. Sige, George, lagay mo na to sa rep. Tapos ngayon, syempre matagal-tagal yan. Doon muna tayo sa ibang dishes, pare. Pakita na rin naman namin to para mag-gets yung ginagawa namin. So, ito yung rep namin, pre. Maganda yan. Merit yan, ha? Ayun, Merit naman. stainless yan, di ba? So, pinalinis ko tong area na to. Tapos, ito yung electric pan ni Rani. Ngayon lang ako maglalagay ng electric pan sa loob ng rep. Kailangan lang naman siguro may nagsisirculate no? Kahit di naman nakatutok. Pero mas maganda pag nakatutok Yan. Yan, sakto. Yan. Pati yun nga. Bakit hindi mo na lang, di ba kasya dito? Eh, yun naman pala Naisip ko rin yun. Ano ginagawa mo, sir? Tingin? Oo, sir! Lumabas yung black hole Si Andre wala pa. May inutos na ako sa kanya. Pero ito yung para sa kanya ngayon, sisig nga, di ba? So ngayon, muna natin, ahitan muna natin. Alam mo yung sa India, yung ginugupitan gamit yung papel na nag-aapoy. Yun ang gagawin natin dito. Yung iba kasi, nakikita ko, inaahit. Pwede rin naman yun. Mas matagal nga lang ng konti. Ayan, naahitan din ako. Diba? Mas madali lang kasi talaga to. Ngayon, habang ginagawa ko to, kwento ko na sa inyo kung anong klaseng sisig yung balak kong gawin. Anong klase? Ito nga Madali, Ngayon, ang bala ko kasi dito, pre, gumawa kami dati sa short format, lagay mo nga dito, nung pinakamalutong na sisig. Naalala mo yun, Bin? Yung sobrang lutong. Pinakamalutong na sisig ng buhay mo, pare. Try natin to. Basically, ang gagawin doon, ito, mascara, lulutuin mo ng matagal na matagal hanggang maging parang gelatin na talaga siya. Chachap-chapin mo siya ng maliliit, tapos ipiprito mo siya, magiging parang okoy siya. Pag naging okoy siya, babasagin mo yun. So, sobrang lutong nun. Ngayon, masarap siya. Pero naisip ko, kailangan niya ng contrasting textures. Naalala mo naman, nung gumawa ko ng sisig pizza. Para sa inyo. Yung sisig pizza na yun, yung sisig nun, walang kalutong-lutong. Malagkit yun. Basahin na sisig. Parang mga sisig sa mga sisig na basa, tapos nilalagay lang sa sisig plate na hindi lumulutong. So, naisip ko, dalawang klaseng sisig yung gagawin. Pag kukombinein ko yung dalawa. Para nandun yung pinakamalutong, tsaka nandun yung
yung pinakamalagkit. So, tingnan natin kung gagana. Hindi, actually, ganito na lang. Isasalang ko na lang to lahat dito. Tapos, pirituhin mo na yung isa. Pirituhin ko isa, pero hindi ko lahat sasagarin ng lambot, di ba? Kaya hatiin ko pa. So, wala kang ibang ilalagay dyan, kundi... asin, pare. Tapos pressure cooker lang natin yan. Hindi ko alam kung gaano katagal, check na lang natin. Pero, hindi pa natin sasagarin to kasi yung kalahati nga nito, kukunin natin. Tawag mo doon, gagawin na... Basta, alam niyo na. Malambot na to, pare. At nandito na si Andre, syempre. Oy. Ito na yung sisig mo, pre. Na walang oyster sauce. Ha? Actually, konting lambot pa. Di ba dalawang klase nga to? Isa, medyo malagkit. So, kukunin ko na yung mga malagkit-lagkit dito. Kasi ibabalik ko pa iba kasi kailangan talaga yung lusaw na lusaw. Etong kinukuha ko ngayon, eto yung pang sisig na malagkit. Yung yung walang lutong. Babalik ko tong mga to. Yan. Tapos pressure pa natin to for another siguro mga 10 minutes. Tapos pwede natin buuin. Check natin to, pre. Parang okay na. Tagal na ito. Chop-chopin na natin to, pre. So, eto, yung sisig na malagkit. Sobrang lambot, pre, oh. Di ba? Effective. Kaya isa lang. Nakaganyan ka. Pag nakaganyan ka kasi, extra angas yan. So, mas mabilis na dudurog yung mga karne. Natatakot sa'yo. Kunin na natin yan. Balik natin dinay. Halos ganito yun, Rani, eh. Yung inano ko sa sisig pizza before. Kasi naisip ko nun, kung gagawin kong pizza to, tapos malutong na, baka masunog. Sibuyas. Nor, oyster sauce. Uy! Bakit? Gusto ni Andre yun eh. Sigurado ka ba, sir? Dapat hindi. Hirap kasi sa mga tao dito. Nood ng Ninong Ray. Nor liquid seasoning. Oh, asa na yan? Nasa... Nakita ko. Paminta, kamalansi, crispy garlic. Eto na yung ano natin, isang sisig natin, di ba? Ay, hindi, may kulang pa. Liver spread, pare. Yung totoong ginagamit ata sa sisig talaga ay inihaw na atay, tapos dinurog. Oh, pre, eto na isa natin sisig. Ngayon, may isa pa tayo. Ako natatakot. Matulad dun, no? Nagkita mo, makita ba? Yan, may nag-pressure cooker ng lugaw, pare. Grabe yun, umuulan ng lugaw. Pre, kung nalap to sa pintura, ano kung gagawin sa balat? Kung bakit mas marami to, kasi ipiprito nga to eh, di ba? So masuurong pa siya ng konti. Okay, pati yung cartilage yan, pre. Sobrang lambot na. Painit tayo ng mantika. Ay, nandito yung pinakamalagkit at malambot na sisig tsaka pinakamalutong na sisig. And hopefully, kapag pinaghalo mo silang dalawa, magbe-blend na maayos yung texture, di ba? Pagka-chop, nilagay namin dito sa butas-butas para tumulo pa kasi tatalsik eh. Ako, di ako takot sa mantika, pero ayoko tumalsik, di ba? Kuha tayo niyan, lagay natin. Takot na siya, oh. Patang nga na ulan, naiwasan ko, talsik pa kaya ng mantika. So, ang mangyayari dyan, pre, mapiprito siya, tapos mabubuo siya. Magiging parang flat na kung ano man siya, magdidikit-dikit siya, tapos babaragin natin yan. Nalaman ko tong technique na to, kusinero ko dati, nung ano pa ako, nung nasa restaurant pa ako. Shoutout sa'yo, Mark. Si Mark ay nagtrabaho sa isang restaurant. Sabi nila, ganito daw yung style ng sisig nila, di ba? So, kung di nyo pa natatry to, it's worth trying. Natry na namin to kasi in-upload nga namin to as short format. Gumana naman siya, di ba? So, ayun. Lutuin lang natin to. Bantayan nyo lang. Siyempre, huwag nyo susunugin, di ba? Kailangan lang lumutong siya. Pero, paglabas yan mamaya, hindi pa siya sobrang lutong. Medyo flexible pa yan. Kapag nahanginan yan, tulad ng kahit anong bagay, chicharon, ganyan, tsaka lang siya lulutong pa. Ayan siya. Ngayon, eto, kita nyo medyo malambot pa siya. Pero kapag nahanginan ng konti yan, tulad dito nasa kabila, eto na siya, oh. Buuin na natin yan. Yan. Tapos, gamit ng kahit anong mahabang matigas sa bagay na meron kayo sa inyo, durugin natin yan. Yan. Tapos, para makita nyo kung may malalaki pa, alugin nyo. Yung mga malalaki, angat sa taas yan. Ayan, oh. Sibuyas, kamalansi. Narinig nyo yun? Tumutunog pa siya. Oo, mainit pa siya. Paminta. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Nor oyster sauce. Hindi. Totoo ba, pre? Alam mo yan, Nor oyster sauce. Paborito namin yan. Pero, wag sa sisig. Kasi sa sisig, ang ginagamit natin ay... Nor liquid seasoning! Tama. Hop. Bawang, crispy garlic to. Tapos, liver spread. Nakaharang ka kasi. Nakaharang ka. O, dagdagan pa natin ang liver spread, ah. Ito yung seasoning plate na gagamitin natin. Oh, who's there? Sarsado! I never been that crowd! Okay, tuloy mo. Oh, who's there? Hindi pa natin na-observe yun eh. Shadow. Okay. Para sa akin, kasama yung lasa ng sunog na butter sa sisig. Ngayon, lagay na natin to. Ito ating malagkit na sisig.
Bali 2 layer tong sisig natin, pare. Anak. Ay! Who's there? Sarsyado. who? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ang sarsyado mo ng puso. Next layer ay itong ating pinakamalutong na sisig. Oo. Huwag mo i-cover, kailangan kita rin yung gilid. Bakit ganyan? Yung sunog nasa taas, hindi nasa baba. Ganon. Babaliwin mo yung mga kakain. Spring onions, pare. Garnish laang. Uy! Sea lime. Lalagyan mo yaan. Oh. Yan. Isa lang, sir. Isa lang! Nakakita ka ba ng sisig na dalawa ang kalamansi? Hindi. At eto na nga, pare, ang ating sisig for Andre. Na mukha namang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero Jerome, sama mo na konti lang. Yeah! Wala! Rep na, umuusok. Nagreklamo ka ba? The perfect bite. Pare, ang ganda oh. Diba? Bagong pananaw mo, no? Oo, ang dutong. Malutong. Ayun, no? Tapos, tapos may malambot. Diba? Magkahalap. Ay, tingin mo ang ilalim. Oh, sige, sige. Perfect bite, pare. Ito oh. Yun, no? Oh, Andre, anong masasabi mo ah? Sarap, boss. Parang ito na yung number 1 favorite ko ngayon, hindi na ang kare-kare. Diba? Diba? Ganun, babaguhin mo ang pagkatao ng tao sa pagkain, diba? Pero favorite ko yan, pagkaluto mo. Pagkaluto ko. Kasi pagluto mo may oyster sauce eh, diba? Okay, kwento ko lang. Ang sarap niya. Tapos yung kwento ko. Nandun yung texture na gusto mo. May malutong, may malagkit sa ilalim. Tapos yung lagkit sa ilalim, medyo nagpo-form siya ng konting ano yan eh. Parang film. Parang tustang ano. Konting-konti lang naman. Kung gusto yung mas marami pa yun, tagalan nyo lang sa kalan, di ba? Pero eto, kung tutuusin, medyo matrabaho siya para sa sisig, no? Pero kasi sa akin ito ang pinakamatrabaho para sa sisig, para sa akin, ay yung pagcha-chop ng marami. Nakita nyo kanina, sobrang lambot ng karne. Ang daling chapin, di ba? Hindi nagliliparan. Usually kasi nagliliparan yan eh. Buhay pa eh, di ba? Dahil malambot siya, tinumpok mo lang dyan, ginanon-ganon mo, ang dali niyang chopin. Pero syempre, kailangan mo medyo malaking chopping board, di ba? Kasi para isang ano na lang. Ang sigurong isang issue dito, kailangan siyang kainin agad. Habang yan umuusok, syempre lumalambot yung taas natin, di ba? Nai-estiman siya, di ba? Pero promise pre sa akin, napakasarap nito. Isa pa palang ano dito, cons nitong klaseng recipe nito, umuurong talaga yung karne. Kasi pinalambot mo ng todo eh. So yung taba niya medyo nalusaw, tapos pinirito mo pa isa. So medyo magastos siya. Pero kung pambahay lang naman, para sa paborito ni Andre, di ba? Anong problema? Gagawin natin yan. Masasabi ko bang masarap to kaysa sa mga normal na sisig na natitikman ko sa labas? Ako, para sa akin kasi, ang sarap hindi lang naman yan kung ano yung nalasa mo sa bibig mo. May kinalaman sa sarap yung yung expectations, yung nostalgia, di ba? Kasama lahat yon. Ngayon, kung ako ay umorder halimbawa ino-orderan ko lagi na sisig kung anong restaurant man yan, tapos iba yung lasa niya, baka sabi, ay, ba't ganito yung sisig nila? Bakit iba? Kasama kasi expectations. Pero kung eto ay iluluto mo lang sa isang tao, sasabihin mo sa kanya, uy, medyo kakaiba to sisig na to ha. Keep your mind open lang, di ba? Matutuwa yun, pare. I suggest wag nyo haluin, kaya hindi ko siya hinalo. Kasi hahalo yung malutong na part doon sa basang part. Mag-iiba yung mag-iiba yung texture niya. Sayang, di ba? Pero promise, pre. Ayun. Pwede yung i-try talaga to. Yung ginawa namin tong pinakamalutong na sisig, masarap na siya. Pero hinaluan mo ng ibang texture, di ba? Alika nga dito. Ito sisig ko na surto eh. Oh, di ba? Ano yung sinabi ko? Dalawang klaseng texture, pre. Dalawang klaseng texture na doon. Ibang klase to, pre. Masarap siya. Hindi yan naiba doon sa ginagawa na iba naglalagay ng chicharon sa taas. Chicharon na to, mas malasa tsaka mas maganda yung texture, pare. Ibang klase to, napakasarap nito. Doon tayo sa next dish natin, pare. Puok na. So kanina, nung nag-send ako, sa GC natin ay papamili. May nagtampo. Bakit daw yung tilapia niya wala? Nagwawala. Lahat ng camera, ginaganon sa office. Sabi ko, Midi, huwag ka namang masyadong magalit. Sabi ni Abi, nag-post na si Ray, naghahanap na ng tilapia ito. Di mo ba nakita? Buying giant tilapia, di ba? Now na po. Pero yun nga, nag-post na ako, tapos may nag-comment. Ang inaanak na nag-comment ay si Jemuel Justiniano, pare. Tapos eto yung sinend na picture sa akin. Tilapia may barel, pare.
Oo. Tapos sabi ni Amity kanina, parang binaril daw yung mga tilapia. Binaril, may ano. May mga butas siya. May mga butas talaga may tama. May butas, so. Pero siguro parang ano to, palaisdaan. Tapos taga Bulacan pa to, pre. Taga Bulacan, kaya pare, maraming salamat sa'yo. Actually, inaalok niya pa ako. Oo, ano sabi? Sabi niya sa akin, Ninong Ray, gusto mo makipagsundukan? Hindi. Gusto ko daw ba nito? Ganyang kalaki. Ano yan? Oo. Parang bantay yan ah. Ang sabi niya, ang tawag daw dito ay Toman. Na masarap sa mahang Toman. Hindi, yun nga. Baka lutuin natin next time to. Malaki doon, nasa 5 kilos daw isa. At eto yung mga tilapia. Pre, malalaki. Ay, grabe. Hindi ko ibibili si Amity ng tilapia sa palengke na maliliit. Eto, parang nasa 1 kilo ata to. Mahigit siguro, no? Bago linisin, no? Malaki talaga, di ba? So, dyan na muna yan. So, yung sarsa muna tayo, pare. Ang sarsyado, ang weird nga nung sarsyado kasi parang hindi naman talaga siya sarse. Di ba? Parang siyang gulay eh, no? Sibuyas, kamatis, bawang. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Ito, bawang. Tapos, maraming sibuyas. May natira pa kaming sibuyas dito sa sisig, kesa sayangin, di ba? Kaya mo yan dyan. Spirit akong isip ng isip kung ano bang klaseng twist ang gagawin ko dito. Yung mga simpleng dishes sulad ng sarsyado, pag ginalaw mo ng konti, mag-iiba talaga yung lasa niyan eh. Di ba? Sabi ko ano una, lagyan ko kaya to ng ano, tomato paste, lagyan ko. Kaso baka maging parang apretada isda. Alam mo yon, hindi lasang tomato sauce ang ano, ang sarsyado, di ba? Tapos medyo matubig pa nga minsan yan eh. Next pare, kamatis. Yan. Ngayon, lalagyan ko lang ito ng konting patis. Yan. Para magtubig, pare. Kasi gusto ko itong medyo i-reduce ng konti, di ba? So, hayaan na muna natin maluto yan dyan. Medyo matagal-tagal to. Maraming tilapia na binigay sa atin. Actually, hindi namin hiningi yan, ha? Binili po namin. Pero parang sobra yung binigay niya. Baka may pa. Parang sobra. Ewan ko, ha? Feeling ko lang. Naalala mo yung ginawa ni Chef Boy? Avocado sa scrabets? Hindi! Yung ano, pinili niya yung isda, niluto niya ng bukod yung laman, tapos yung isda, nakaikot na gano'n. Naalala niyo ba yun? Hindi ko alam kung kaya ko yun. Chef Boy yun eh, di ba? Hindi ko alam kung kaya ko yung bagay na yan. Ikaw din naman si Chef. Sige, ituloy mo. Tama. Ako si ano? Si... Pagbibigyan ko pa ba to? Oo naman. Okay. Si Robin Padilla. Ano ba si Robin Padilla? The Boy! Sorry! Si ano? Si Binoy. Ako, sino ako? Si Baboy! Ha? Hindi! Sino? Si Marqueras, ang bad boy ng dance floor. Ikaw ang bad boy ng kusina. Anyway, yun nga. Gusto ko sanang gawin dito, i-fillet natin, tapos gawin natin yung ganong-ganon ni Chef Boy. O, game. Hindi pa ako nakakapag-fillet. 2025 na, pinagtatawanan niyo pa rin mga pumipiyok. Wala, na-open na ako. Uy, Bidi, habuli mo yung sarsado. Masyado mo, hindi maluluto yan. Kundi dahil kay Amity, hindi ko pagpapatuloy ito. Hindi pa ako nakakapag-fillet. Again, hindi ko pa nagagawang mag-fillet nito. Pero subukan natin to the best of our abilities. Gatlaan natin yung dito sa may spine. Hindi, magulo nag-concentrate ako. Hindi pa ako nakakapag-fillet. Silog ka pang luluto eh. Parang bukas na lang. Parang feel ko mas masarap yun kasi mas matagal sa ano. Tama. Marinate ba? Hindi, di ba tinutuyo nga yung balat? Yun nga yung point. Sumasakay ka ba? Dahan-dahan lang talaga, ha? Medyo laging mas mahirap tong ano na to eh. Pangalawang side kasi medyo numipis na. Pero para kay Amity, gagawin ko lahat. Hindi ka rin, George. Ay! Tanggal ko na! Okay na. Nakuha ko na lahat. Ngayon, parang gusto ko pa rin talagang tanggalin to. Para yung ribs niya. Para puro... Feeling ko mababasag. Feeling mo mababasag. Try natin yung isang side. Yan, may nakuha pa rin naman. Ayan, okay pa rin naman to. Sige, gawin natin sa kabilang side. Ngayon, ang ginawa ni Chef Boy dyan, ganyan eh. Yan. Ganyan. Binutas niya yung tanglad, tapos binuhol niya. Kung makikip natin na ganyan, hindi natin kailangan gawin yun. Tabi na muna natin to, tapos tapusin natin yung sauce para. I-refine natin ng konti yung sauce, gilingin natin, ha? Pero hindi todo-todo. Pero tingnan natin, ha? Ang sarsyado na yung ganito kulay maputla. Tingnan mo, Midi. Ganyan ang kulay ng sarsyado nyo. Mas papula. Mas mapula. Timplahan na lang natin to. Patis. Siyempre, Nor chicken powder, pare. Kung may Nor tilapia powder, yun ang ilalagay ko diba? Okay na tong sauce na to. Mamaya ko nalagay na itlog to. Ngayon, duro tayo sa isda, pare. Okay, so timplahan na natin to. Simple lang timpla natin. Patis lang. Sa kabila, kiskis na lang natin yan. Tapos, ang choice of starch ko dito, potato starch, pare. Si Tony starch sana, kaso. Yan natin dyan. Unahin na natin iprito to, Yan. So, dapat, kapag pinirito ko siya, at least hanggang mag-set, nakahawak akong ganyan. Sige, salang na natin. Ngayon, try natin kung mabibitawan. Ayan, okay na siya. Ayan. Ayan, pre, Tapos, ihiga natin ganyan. Medyo kinakabahan ako.
Artista. Hindi pa ako nakakapag-feel eh. Nakatayo. Diba? O, pwede na yan. Eto na, malalaki, no? Bite size. Ikaw ba si Amity? Kahit mga ganyan na lang. Again, lagyan natin dito sa potato starch. Tapos pulbosan lang natin. Prito na natin yan. Tuloy lang natin yan. Tapos pwede tayo mag-assemble. Ay! Fresh na fresh. Diba? Yan. Ngayon, etong sauce natin, bigla akong naisip, pag nilagyan mo ito ng itlog, para siyang shakshuka. Shakshuka tama. Ang problema, kailangan scrambled pre sa sarsado eh. Kailangan yun eh. Tsaka na, baka masyado natin nilalaro, diba? So, patayin natin yan. Tapos saka natin ilalagay ito sa taas. Tapos, usod-usod lang natin ng konti. Excuse me. Tapos, sisindihan natin pero hindi yung kulong-kulo. Yung enough lang para maluto yung etlog. O, plating na tayo, pare. Na, grabe naman yung social na yan. Sana all favorite. Wait lang. Tapos lalagay lang natin yan sa gitna. Grabe. Angas eh. Grabe. Diba? Isang dab nga dyan. Tapos lagyan lang natin ng konting sauce dito lang din. Konti lang. Konting green lang. At eto na, pare, ang ating espesyal na sarsyado para kay Abedy. Na mukha naman siyang masarap, no? Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tingnan na natin yan. Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, mas lama ka muna. Konti lang. Dahil, yan ang the perfect bite. Pero sumahil pa lang sa labi, ang sarap na. Doon ka mabili. Anong masasabi mo sa lasa nung sarsa? Kasi yung tilapia, alam mo, ano dyan eh, kinalaman dyan eh, di ba? Ito yun. Ganito mismo yung lasa nun. Ito yun. Okay. Niluto ng mama mo? Baka na. Baka nanay mo. Di ba aminin ako sa'yo? Pero ako naman titikim, pare, oh. The perfect bite. Ito yun, anak. Ang ganda ng pagkakaluto ng tilapia. Una sa lahat, maganda yung tilapia natin. Diba? Maraming salamat sa inaanak kong nagbenta sa amin ito. Tapos, yung sarsa niya, nandun yung lasa ng kamatis, sibuyas, bawang, nang hindi naging lasang apritada. Hindi siya lasang tomato sauce, hindi siya lasang tomato paste. Lasa siyang sarsyadong isda. And yun naman talaga yung request niya. Anak, okay ka lang? Ang isa pang maganda dito na baka pwede natin i-apply sa mga sari-sarili natin bahay pag gumagawa tayo ng normal na sarsyado is yung pagkakaluto ng itlog. Kasi usually, kapag nagluluto ng sarsyado, talagang scrambled na halos yung itlog eh. Alam mo yun? Para siyang masabaw na scrambled eggs, di ba? Baka pwede natin gawing konting delicate ng konting luto sa itlog para hindi siya nag-i-scramble. Kasi ito, parang kumapal lang yung niya, yung sauce niya ng konti. Nandun pa rin yung itlog pero hindi siya nagiging parang scrambled eggs. Kung hindi nyo kayo kasi mahirap i-fillet mga maliliit na tilapia. Ito malaking tilapia kaya na-fillet namin, di ba? Euro search nyo lang siya sa Facebook. Ito yung pangalan niya kung sino umorder sa kanya. Ewan ko kung nagpapa-order siya. Yan, kahit sa maliit na tilapia, try nyo to. Huwag nyo nang huwag nyo nang lutuin yung isda doon sa sarsa. Ibuhos nyo na lang. Kuha naman, di ba? Kuha naman. Sarap mo eh. Kanina pa ako nag-aantay. Sige na, cut mo na. Kakain na to. Okay, turo tayo sa pakato natin. Ay, bukas na lang sige. So, ito na yung manok ni Ian. Medyo nag-dry siya. Kita-kita nyo, di ba? Medyo nagtututong ng konti dito. Pero hindi pa ganito yun. Mas maganda sana talaga to kung 24 hours, di ba? Hindi, ganito. Dulutuin natin yung ilan, tapos magtitira tayo ilan sa rep. Para bukas, pwede natin i-try. Oo, di ba? So ngayon, kuha tayo ng isa. So, ilalagay natin yan dyan. Wala nang templado na to eh. Walang coating-coating. May merit pa rin naman siya. Pero syempre, mas maganda lang talaga to kapag 24 hours, no? Sige, George, balik mo muna to para may pagkakataon pa doon. Ayun, meron siya, may may epekto siya. Tapos, chiksilog, di ba? Opo. So kapag may chiksilog, may sinaing. Ay, ano ba? Gagawa tayo fried rice, di ba? Labasan mo nga ako ng butter. Etong fried rice na to, gusto ko to malagkit. Hindi to buhaghag. Hindi naman panis. Iyan, mahilig ka ba sa gravy? Gravy? Gusto mo yung chiksilog mo, may gravy? Sige, lagyan natin ng gravy. Mabilisang gravy lang. Ay, shit, oo nga. APF. Lulutong pa mamaya yan. Ngayon, tapusin muna natin yung gravy. Tubig. Dahan-dahan lang. Nakuha na yung maximum na lapot. Dagdag ulay. Tapos, syempre, para maglasang chicken, nor chicken powder. Diba? Is correct. Tapos, para magkakulay, para less yung alat, dark soy sauce, pare. Patak lang yan, ha? Patak lang yan. Oh, yan na. May kulay na. May kulay na. Ha? Minta, damihan nyo.
Sarap, pare. Sige, doon tayo sa fried rice natin. Kailangan ko sa fried rice medyo malagkit, hindi buwaghag. So ngayon, meron tayong butter dito na tunaw na. Lagyan natin ng bawang. Ito ang bawang yan, hindi garlic powder. Baka magreklamo ka pa. Anak na! Oy! Who's there? Sarsyado! Sarsyado ho. Sarsyado pang maaga. Kanin. Kaya natin dyan. Tapos, lalagyan natin to ng ketchup. Uy! Bakit kaya? Bakit ako maglalagay ng ketchup sa fried rice? Saan pa ba natin to ginawa? Sa Omo Rice? Chicken powder, syempre. Nor chicken powder. Tapos, konting dark soy sauce para dumilim lang na konti. Parang UP. UP. Diliman. Knock-knock na lang ang wala. Sino pa walang knock-knock? Ito, yun. Abidi. Oh, paminta. Ay! Alam ko nang gagawin. Ngayon, bago natin gawin yung Omo Rice, kasi ganito gagawin ko, sabihin ko na, Omo Rice. Tapos, yung kanin, nasa loob. Pwede yun. Ay! Pero, baka hindi masyadong yung itlog. So, baka pwede, normal na Omo Rice na lang, tapos, yung manok yung nasa taas, tapos bubuhusan natin ng gravy. Ganun na lang siguro, no? Iniinit ko lang tong mantika kasi double fry natin tong manok. Ay! Oo, double fry natin to. Saglit na saglit lang sa mas mainit na mantika para mas maganda, di ba? So, mainit na yung mantika natin, pwede natin isalang iyan para mas lumutong pa to. Saglit na lang to. Ayan. Habang sinasalang natin yan, knock-knock. Ay! What's there? Sisig. Sisig ho! Sa science o agham, tayo na sa sisig eskwela. Nuklasin na. Alam kong iniisip nyo kung paano ko naisip yun. Naisip nyo kasi ako ay isang natural na scientist, pare. Knock-knock. Oy! Who's there? Sisig. Sisig who? Pati ko ba nasabi? Ang puso ko nagsisisi. Okay. Oy! Who's there? Sarsyado who? Sarsyado! Maganda yun. Very good. Okay. Goods na ito. Ngayon, ito na yung pinakamahirap, yung Omo Rice. Mantika. Tahimik po ang buong kusina. Uy! Ito na. Ayun na! Uy! Oh! Tapos nalagyan natin ng gravy na nagbuo-buo na. Yun, ang masarap. Yan ang masarap. Uy, grabe yung juicy, oh. Yan ba ang chiksilog na walang pakialam, pare? At eto na nga, ang chiksilog ni Ian na talaga naman pinaghirapan ko, Talaga pare. naman, Diba? obvious. Ay, Pawis na pawis. Pawis na pawis ako, diba? May dagat ka na. Tama, mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, slow mo muna. Yun! Grabe oh! The perfect bite. Sorry, ikaw pa na dapat. Sorry. Oh! Yung karne, ang sarap ng manok. Masarap yung manok. Naramdaman mo yung crispy ng manok? The perfect bite, pare. Masarap siya. Yung technique sa manok, pre, may merit siya. Meron siya nagagawa. Ang lutong nung balat ng manok, di ba? Tsaka malasang manok. Juicy pa yung loob. Hindi kasi ginamitan natin yan ng Nor chicken powder. Alam naman natin lahat yun. Pero, yung technique na tinuro sa akin ni Chef AJ, may merit siya. Partida 5 hours lang yan. Paano pa bukas? Bukas. Pagdating nyo dito, kahit wala pa ako, magprito kayo. Prito nyo lang. Tapos videohan mo, kahit handheld lang. Double fry nyo. Oo, di ba? Tapos mag-Omo rice din kayo. Isa pa. Masarap, di ba? Masarap siya. Tapos, pag manok, masarap may ketchup. Yung ketchup natin nasa kanin na. Di ba? I love it. Ang dahilan siguro kung ba't paborito ni Ian ang chiksilog.
Kasi hindi na talaga sasablay sa kombinasyon ng ano eh, manok at kanin at itlog eh. Alam mo yun, walang kasablay-sablay. Kung tutusin mas may sablay pa ang long silog. Kasi ang longganisa, depende kung sino gumawa, hindi pare-parehas yan. Anto silog, kung sino gumawa niyan, iba-iba yan. Minsan may sobrang tamis. Minsan may puro food coloring. Alam mo yun, may mga ganun eh. Ang manok, kahit lagyan mo lang ng asin yan, masarap yan. Lalo na kung may Knorr chicken powder, mas masarap yan pare, diba? Tapos in-important pa natin yung itlog natin. In-important pa natin yung kanin. Uy! Alam ko yung tunog na yan pare. Yan ang comment of the day! Sino ba yung comment na yan? Kabayan, magandang gabi. Nandito ngayon tayo sa Maynila. Nag-comment na comment ay si Arlan. Ano sabi niya? Ang sabi niya, ito talaga ang pinakamagandang segment. Ano pala to? Kay Dudut lang. Dudut BOH, oo. Ito talaga ang pinakamagandang segment mo, Ninong Rai. Simula pa nung unang BOH, napansin ko na sobrang galing mo sa conversations. Uy. And syempre kay Dudut, yun pala, una pa lang nung sinundo siya nila kung isa na yan sa paborito ko sa TV. Hehe, yun lang. Ako isa rin talaga sa paborito ko yan si Dudut, lalo na nung na-meet namin. Napakabait. Hindi ko sinasabi ayoko sa iba. Hindi yun yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang, marami kaming bonding time with Dudut eh. Alam mo yun, pupunta-punta dito yan, alam mo yun. Talagang kaibigan ng Team Ninong yan, si Dudut, di ba? And ako, napakarami ko rin natutunan kay Dudut kasi lalo kapag siguro mga lalaki, hindi naman nag-uusap ng, paano, alam mo yun? Hindi tayo nag-uusap ng mga malalalim na personal na bagay minsan eh. Kaya BOH, dun ko lang nalaman yung mga ganong bagay kay Dudut. Kasi pinag-uusapan lang ng mga lalaki minsan, mga content, una sa trabaho, di ba? Yung mga kakatawang bagay. Pero yung mga personal na bagay, hindi masyado pinag-uusapan. Kaya ako, napakarami ko rin natutunan kay Dudut. And sana kayo, alam ko kayo, marami rin kayo natutunan kay Dudut kasi iba rin ang kwento ni Dudut, di ba? And sana kayo, marami rin kayo natutunan dito, di ba? Maraming salamat sa comment mo. And kung gusto pang makaparod ng mga ganitong video, sana i-click nyo dyan sa taas, di ba? Kasi ako nag-enjoy ako dito. Ikaw nag-enjoy ka ba? Oo naman! Ikaw nag-enjoy ka? Enjoy. Ikaw nag-enjoy ka? Ako, sobra. Yan, di ba? So I love you mga inaanak. Ako ay uuwi na kasi nalalagkit na ako. Kung gusto pang makaparod ng mga ganitong video, comment nyo na sa baba kung ano yung mga gusto nyo. Kasi wala na kami mga content eh. Sige na, I love you na. Maniligo na ako. Game? So ayun na nga, kinabukasan na. Babad na to, pre. Babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang, hoy, ano daw? Dito tayo malalaman kung mas masarap pa to kaysa kakahapon. Kung mas malutong, pre. Hindi, kung mas manunukot ba yung lasa niya, kung may magbabago. Okay na to. I-rest naman natin ito ng 10 minutes. Nakalipas na ang 10 minuto. Kasi second fry na natin siya. Ito yung dapat kailangan crunchy at lutong-luto na siya. Sa pagkakalam ko, saglit na lang din yan eh. Mga siguro 7-8 minutes. Pero may technique na tinuro sa akin si Kuya Ray eh. Ano? Parang bula-bula na ganyan. Pag medyo nag-calm yan, wala na masyado. Yun, luto na. Luto na. Yeah. Oops. Pwede na siya. Sarap niyan. Mas masarap pa sa'yo yan. Di ba pre, ang lutong niyan. Tingnan mo pre, hiwain ko pa lang ha. Narinig mo yun? Sabi sa'yo eh. Oh pre, oh, juicy oh. Uy! Marami nagkakawin sa balot eh. Ito lagi mo nang titira eh. Narinig mo yun? Ayaw. Di ba? Ngayon ka mag-iisip kung mas maganda ba yung kahapon o yung ngayon.